Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Hello, hello, hello. Hello po. Ayan po lang ang kita. Ikaw ibang kasabihan. So good morning po sa ating lahat. Good morning. Hello. So ako po pala si Pastora Vivian Lizardo, the Word of God is Word and Life made of free. So ako po yung nagbabahagi ng salita ng Diyos sa inyo sapagkat gusto ng Panginoon na tayo ay bigyan ng liwanag sa sanlibutan. Kaya may liwanag sapagkat ang mga tao sa sanlibutan ay punong-puno ng kadiliman. So ano ba yung kadiliman na sinasabi? Sapagkat kapag tayo nagkasala, tayo nasa kadiliman. So yung mga kadiliman na mga problema, mga kahirapan, iyan po yung sumasagisag ng kadiliman. Sir, may dadaan po muna. Salamat sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig sa atin. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para tayo magkaroon ng liwanag. Mababasa natin yan sa John chapter 8, verse 12. Sa pamamagitan ng Panginoon si Kristo, ang bawat sumasampalataya ay hindi na lumalang sa kadiliman dahil siya ay nagbibigay ng liwanag sa bawat isa sa atin. Dahil ang tao, kapag nananatili ang kasalanan, sapagkat sinabi nga niya, makiraan kayo, kuya. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. So sa pamamagitan lamang ng Panginoon sa Kristo, tayo ngayon ay mabibigyan ng liwanag sa pamamagitan ng pananampalataya natin. Hello po. Naniniwala po ba tayo sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo, yung mga nasa kadiliman, bibigyan niya ng liwanag. So sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Kanya, yung mga dati nating mga nararanasan na mga paghihirap, mga sakit, kung tayo lalapit sa Panginoon, tayo mabibigyan niya ng liwanag sapagkat sinasabi niya dahil sa pag-ibig niya sa atin, John 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him should not perish but have eternal life. So ganun ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay binibigyan niya ng buhay na walang hanggan. So ibig sabihin, kapag tayo nanampalataya, tayo magliliwanag tayo sa madilim na mundong ito. Ibig sabihin, dahil ang Panginoon Kristo na ang magdadala ng ating mga sakit, mga kasalanan, mga problema. So ngayon po ay tayo magkakaroon ng liwanag sa sanlibutan. Amen? So purihin po ang Panginoon. So kaya nga, dahil sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoon sa Kristo, tayo ngayon ay pinalaya na sa kadiliman at magkakaroon tayo ng liwanag sa sanlibutan. Kaya nga, kung gusto po natin na magkaroon tayo ng liwanag sa sanlibutan, ito lamang po ang tanging paraan na tayo mapasakop sa kanyang pamamahala. Sapagkat sinabi niya, kung tayo sumasampalataya, ipapahayag natin sa ating mga bibig at tayo maliligtas. Maliligtas tayo sa kahirapan. Maliligtas tayo sa mga problema. Maliligtas tayo sa mga sakit. Naniniwala po ba kayo? Amen. So, purihin ang Panginoon sa bawat participant na nakikinig ng salita ng Diyos sapagkat napakahalaga ang salita ng Diyos sapagkat sinasabi nga niya sa Matthew 6 verse 33, seek Him first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So, ibig sabihin, kapag tayo sumasampalataya sa Panginoon at inuuna natin siya, lahat ng kailangan natin ay ibibigay ng Panginoon sapagkat siya ang may-ari ng langit, siya ang may-ari ng lupa, siya ang may-ari ng buhay natin. Ano man ang pinagkatiwala niya sa bawat isa sa atin, ang Diyos ang nagmamay-ari. So hindi tayo ang nagmamay-ari, pinahiram lamang sa atin yung mga bagay, kahit yung pamilya natin, mga anak natin, mga hanap buhay natin, temporary pinahiram lamang ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo? Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya nga iyon yung mahalagang mensahe na tinuturo sa bawat isa sa atin kung nais po natin na tayo magliwanag sa sanlibutan. Ito lamang po ang paraan na tayo papasukin natin ang Panginoon sa Kristo
panalangin. So pwede po nating sundan ang panalangin ng pananampalataya na siya ang maghari sa ating buhay, siya ang ating Panginoon. Sa pamamagitan ng pagpapahayag, tayo magiging anak ng Diyos sapagkat sinabi niya sa kanyang salita sa John 1 verse 12, ang sino man tumanggap sa kanyang bugtong na anak ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So ngayon po, kung tayo po ay anak ng Diyos, 100% na hindi niya kayang tiisin na tayo naghihirap. Hindi niya kayang tiisin na yung kanyang anak ay may sakit. Hindi niya kayang tiisin na yung kanyang anak ay problema sa kanyang pamilya. Gusto ng Panginoon ay pag-ibig. So kung yung pag-ibig na binibigay niya sa atin, gusto niya na hayahay ang buhay. Walang sakit, walang problema, walang kahirapan. Amen? Purihin ang Panginoon. So kaya nga kung gusto po natin na tayo po ay maging parte ng pamilya ng Panginoon, ito lamang po ang patanging paraan na tayo maging parte, maging pamilya tayo ng Panginoon. Papasukin natin siya sa ating buhay sa pamamagitan ng panalangin. Amen? So kaya nga maniwala po tayo, pwede po natin sundan ang panalangin ito para tayo po ay maging parte ng pamilya ng Panginoon. So pwede po natin sundan, Heavenly Father, alam ko pinaghiwalay ako sa iyo dahil sa aking kasalanan. Naniniwala ako na ang Panginoon sa Kristo ay namatay at sa ikatlong araw ay muling nabuhay para sa aming mga kasalanan. Patawarin mo ako nasa loob po yung sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Sa isip, sa salita, sa loob. Mula pagkabata hanggang sa ngayon, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Sa simula sa oras na ito, ikaw na maghari sa trono ng aking buhay at mamuhay ako ayon sa iyong kalooban. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. So kaya nga mahalaga na tayo nasa pamilya na tayo ng Panginoon. Diba ang ating mga anak, pamilya natin. So yung ating mga anak, hindi natin kayang tiisin na kapag sila'y nahihirapan sa mga sakit, mga problema, mga walang makain, hindi natin kayang tiisin. Kaya hindi rin tayo titiisin ng Ama dahil tayo kanyang mga anak. Kaya ang gustong makatanggap ng mga pagpapala, mananalangin po ako sa inyo. Pwede po akong personal na pray over sa inyo, wala pong bayad. Hindi po kami nanghihingi ng bayad at wala po kahit na anong bayad basta maibahagi lang namin ang salita ng Panginoon. Amen? So ang amin pong church nasa Cabuyao, San Isidro. So lahat po ng gustong maggumaling, lahat ng gusto ng milagro ng Panginoon, basta po tayo maniwala, 100% sinasabi niya, ang sino mang sumasampalataya ay hindi mapapahiya. Kaya hindi ako mapapahiya sa inyo kapag kayo sumasampalataya. Amen? Dahil buhay ang Diyos sa buhay natin. So sino po ang gusto na mag-pray over ako sa inyo? Ano po ang gusto niyo panalangin para sa inyo? Kagalingan? Financial na pagpapala? So ako po'y mananalangin. Yes, Father God, in the name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit, salamat Ama sa bawat narito na nakikinig na iyong salita. Salamat Ama sa bawat buhay ng bawat isa na punong-puno ng biyaya, punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng kaligayahan sa bawat puso, bawat tahanan ng bawat isa, ng bawat pamilya na narito. Salamat Ama na ipinagkakatiwala namin ang lahat ng mayroon sa amin dahil alam po namin na ikaw lamang ang nagbibigay ng bawat at lalo-lalo na yung mga kagalingan, spiritual, physical, financial na kagalingan at emotional na kagalingan. Salamat Ama, sa pamamagitan mo, kami ay nasa liwanag dahil ikaw ang nagbibigay liwanag sa bawat isa sa amin. Salamat Ama, sa bawat tao na narito na nakikinig ng iyong salita, na mangibabaw ang iyong pag-ibig, pagkakaisa sa buong pamilya. At salamat Ama sa kagalingan ng lahat ng mga nangangailangan ng healing ngayon. Salamat Ama sa complete healing na natanggap ng bawat isa. Salamat Ama, itinataas ko namin sa iyo at papurit ko sa salamat sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. Praise the Lord. Pareho ng Panginoon. God bless po sa inyong lahat. Enjoy po sa inyong pag-aantay. Salamat po sa pagkikinig. God bless po.